Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender, mamaya gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung positive ba o negative ang magiging reading. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign. Kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang meron tayo dito ay 6 of Cups, Queen of Cups at 10 of Wands. Sabihin natin sa period na to, may mag-resurface na someone na hindi na nakakausap ng iba sa inyo for some reason. Ngayon, kung tumama yun at babae yung biglang magre-reconnect sa iba sa inyo, wag na lang i-entertain. Kasi ang dating kung pabawalikin ulit sa buhay ng iba sa inyo itong taong to, eto magiging problematic kayo ulit sa 10 of Wands. So again, regardless kung babae o lalaki, pero mas tatama siguro sa babae. Basta sabihin natin ex na lang. Ex-lover yan. Tapos may hint kayo o idea na parang gusto niya magbalik o mag-reconcile o feeling niyo mahal pa rin yung iba sa inyo ng ex nila. Kasi may Queen of Cups tayo na pwede may kinalaman sa pag-show o express ng care, love. Emotional na lang, magiging somewhat emotional. Ayun na yung clue natin. So pag sabihin natin may na-vibe kayong kakaiba, kasi magiging intuition na rin to. Sundin yung intuition nyo, okay? Kasi hindi naman lahat ng ex ay toxic, di ba? Kung meron lang kayong intuition, okay? So sabihin natin may magbalik na someone from the past, whether crush yan, old friend, o kung sino man yan, at sabihin nating babae yon. Wag na i-entertain kasi mukhang ipapasa ng taong to yung problema niya sa iba sa inyo. Ganun ang dating. Mas lalo na siguro kung ex, regardless kung babae o lalaki. Basta ex, mas natama to sa ex. Pero regardless kung ex o hindi. Ganun eh. Basta may magbalik sa buhay ng iba sa inyo at gusto ulit buhayin o i-restore yung naging connection, nakikipag-friendly ulit, lalo't may lamat na yung connection, nagkaroon ng lamat na dati, wag na nga i-entertain. Kasi ayan, 10 of Wands, may stress lang yung iba sa inyo. Ngayon, maglalagay tayo ng clue. Kung ex, kasi sabi ko nga kanina, hindi naman lahat ng ex ay toxic. Etong clue. Kasi ang alam ko ngayon Mercury retrograde. So pag ganyan, may tendency na
may magbalik ng ex o old friend or someone na hindi na nga nakakausap for some reason. Pero malaki chance kung ex na yun nga hindi dapat i-entertain kasi pag nag-direct ulit yung Mercury, maaaring magbago ulit yung energy. So sabihin natin nung Mercury retrograde, itong panahon na to, nakalimutan ko yung period hanggang August 11 yata, di ako sure, sa Vedic yun, ewan ko sa Western astrology. Sabihin natin naging caring, loving, sweet yung ex pagdating ng Mercury, nag-direct yung Mercury retrograde, nag-direct yung Mercury, so sabihin natin nagkabalikan. Pag nag-direct yun, parang ang dating kamali ng desisyon na sana hindi na lang nakipagbalikan, kasi kung nung nag-retrograde yung Mercury, nabalot ng illusion yung critical thinking natin. Pag nag-direct, nawala ng illusion, dun lilitaw lahat-lahat ng cons. Na sana nga hindi na lang nagkabalikan. Na para bang naiipit na sa sitwasyon yung iba sa inyo. Yun yung pine-prevent nating mangyari. Anyways, ito yung X. Okay? Probable X partner. Leo. Ano to? Virgo. Ito Virgo, Mercury to. Speaking of Mercury, ito Mercury at baliktad din siya. So nagmukha talaga siyang Mercury retrograde. Pero sa sign, Mercury ay Virgo, Gemini. Ngayon, kung di man para sa inyo yung reading, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo, kakilala o idol, ito ang possible zodiac sa inyo. Aries, Saturn ay Aquarius, Capricorn, ito Taurus. Teka, ayusin ko lang sandali. So, dito naman tayo sa susunod na deck. Pang masasabi nito. Ang dalawang card na lang para mabilis. Ano to? Nauna kasi yung perseverance. Maganda sana kung baliktad, no? Na para bang kung mangyari man tong theory natin, offense, madness, unpleasantness, ma-overcome ang challenge. Kaya lang nauna to, bago to. So mukhang may gagawin ng iba sa inyo na ikaiinis ng ibang tao. Beware. Okay? Sa any form ng change sa period na to. Ano to? Vow, wish, hope, worship, calm, inner peace, simplicity, meditation. So, ang dating sa akin, may wish or hope na maaring, or dream na rin, maaring mangyari sa period na to. Kaya kakalma ang utak, like, sabihin natin expectation na maaring mangyari or may something na mamamanifest ang iba sa inyo. Kaya ayan, kakaroon ng sense of peace ang iba sa inyo.
Ngayon, ibang case ay makakailigan ng iba sa inyo ang topic ng meditation or pagdarasal sa period na to. Ito last spread sa deck na to. Ay, buti na lang nauna yung death, no? Kaysa yung nga, gumanon. Kasi ibang dating sa akin. Buti na lang. So, sabihin natin may nag-end or mag-end pa lang sa buhay ng iba sa inyo. Mukhang malalampasan nila ang pagsubok na ito. Okay? Kasi may end tayo dito. Death, ending to death. Pero sabi dito, endless harm, inevitable. Triumph, success, victory, achievement. O sabihin natin may misfortune na maaring mangyari na unexpected. Pero mukhang malalampasan ng iba sa inyo or may iwasan. Dahil meron tayong good card dito. Pero kung pag-move on, sabihin natin nangyayari na to sa iba sa inyo, medyo sad, problematic. Pag-move on, nasa process na. Okay? Kaysa yung na-stuck. Na-stuck yung iba sa inyo. Ito, may progress na baga. So, dito na tayo sa huling deck. Basahin ko na lang para mabilis. So, sa part na to, general advice para sa period na to. Basahin ko na lang para mabilis. So, sabi dito, we long for expression of love, but frequently at the critical moment we pull back. We are afraid of closeness, afraid of love, afraid of the very thing we so desperately desire. Why? Because we don't want to get hurt. Ewan ko kung ano to, Marshall Hodge. Your fear of love. So, doon siya kinuha. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now. Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Cancer sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, di ba para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipika pong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi bakalin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, collective reading tayo ngayon. Chasing. So, may someone na naghahabol. Chasing o may pinapursue or nasa period ng toxicity o ayan, resilience daw, nagpapakatatag. So, lalagyan natin ng clarifier card. Ang dating hindi makamove on. May someone na hindi makamove on. Medyo conflicting dito. Nag-move
move on na. Pero ito hindi makamove on. Well, ang dating sa akin, may case kasi na sabihin nating single ang iba sa inyo pero galing sa breakup, or sabihin natin hindi maganda yung naging breakup. Ang dating naandun yung iba sa inyo sa period na gustong mag-move on. At the same time, hindi maka-move on. Kasi conflicting yung energy dito. Parang may duality. O hesitation. O sabihin natin nasa process na ng pag-move on. Pero wala pang mahanap na pwedeng maipalit kasi para sa kanila wala pang makakahigit dun sa naging ex nila. Kaya ayun, dun papasok yung toxicity. Maglagay pa tayong ibang senaryo. Well, ang dating sa akin, magkarugtong to dun sa kanina, kung sino yung nakaka-feel kanina dun sa unang spread, siya rin to dito sa pangalawa. So ang dating walang balak pa sa ngayon yung single natin na ma-inlove ulit. At ang focus niya ay mag-adventure, mag-try ng something new, mag-unwind, mag-travel. Kasi ang huling card natin ay 9 of Wands na para bang ang dating sa akin, hindi pa rin siya nag-give up sa feelings niya doon sa ex niya. Kahit alam niya ng toxic or nagkaroon na ng iba, yun pa rin gusto niya. Kaya ayan, andyan yung 9 of Wands. Fantasy. Daydream, imagining, fantasize. Wala akong nakikita pa sa ngayon na ibang energy, kundi siya pa rin. Kung sino yung tinutukoy ko doon sa una at pangalawang spread, siya rin dito sa pangatlo. Okay? Ang dating kasi naghihintay pa rin siya dito sa 2 of Wands. Tapos pinafantasize niya pa rin siguro yung ex niya or yung topic ng reconciliation. Ngayon, dito sa baliktad na The Hermit, ito ay sabihin natin
paranoid or may trust issues yung tao dito. Or overly critical. Or masyadong picky siguro. Kaya siguro rin single pa rin siya. Oh, bitterness, oh. Resentment, anger, hurtful words. Pero walang lumalabas na tao. Although may tao doon, pero hindi ko siya classify bilang tao talaga. Doon ako nagfo-focus sa description. Bitterness, resentment, anger, hurtful words. Well, ang dating sa akin, galit yung iba eh. Ang dating galit, may someone na galit, di ko nga lang masabi ko sino to. Ito pa rin ba yung yung bida natin, or ito na yung ex kanina. Kasi may someone na naiinis, may anger doon, o may sama ng loob sa pamilya, kapamilya, sariling pamilya o pamilya ng ex. May sama doon. Kahit naman dito sa balik na 4 of Wands, kasi family dispute, malaki ang chance ng may someone na masama ang loob talaga. Siguro may mga nabanggit na masasakit na salita. So parang may involvement dito ang kapamilya. Yun nga lang, di ko masabi kung kaninong side, kung sa bida ba o dun sa ex. Pero may someone na naghihinakit sa kapamilya. Or pwedeng dahil pinag-iwalay sila, or sabihin natin yung pamilya ay maladiktador sa anak, mama's boy, daddy's girl, or nakitira sila dati sa pamilya. Hindi ko alam kung kaninong pamilya nga, kung sa bida natin o sa ex, pwede rin ganun, na para bang pinagtulungan yung isa sa mag-lovers, kaya naghiwalay. Maraming pwedeng case, pero tingin ko may involvement ng family dito, family member. Pwede rin isa dun sa family member ang sumira ng relasyon, or nag-recommend or nagdikta na maghiwalay na sila. Sinabi dun sa anak. Maraming pwedeng case, or masama lang talaga ang ugali ng kapamilya. So again, hindi ko nga lang masabi kung kaninong pamilya, kung sa ex ba o sa bida. Pero ganun eh. So whether nangyayari na to o mangyayari pa lang, pero yung energy ganun pa rin sa period na to. So collective reading tayo, di ba?
Kaya ganun ang tinakbo ng reading natin. Walang lumabas na may someone na gustong makipagbalikan. Wala basta ngayon. Ngayon, maglalagay din tayo ng advice dito. General advice para sa period na to. Pwede mag-connect to sa reading natin, pwede rin hindi. Parang kanina lang, kasi part 2 to eh. So sabi, a friend accepts us as we are, yet helps us, ulitin ko na lang. A friend accepts us as we are, yet helps us be what we can be. A friend affirms us when we're weak. A friend gives strength to set us free. DJD. Di ko alam kung saan galing yan, DJD. Pero ito kasing mga to, bigay pa to nung college best friend ko. Biro nyo, ilang taon na to sa akin. Lampas. Wala pa namang 2 dekada. Almost na. Oh my God. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.